Paglulunsad ng Digital National ID at ang isasagawang National ICT Summit, ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso, ang tagapagsalita ng Department of Information and Communications Technology. Asek Aboy, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, Ma'am Nina, Yusek Marge. Good afternoon. Nice seeing you again. Sa ating mga kababayan, good afternoon po. Asek Aboy, gaano po ka-reliable ang kasecure ang paggamit ng Digital National ID sa bansa? At gaano po kalawak ang magiging access ng ating mga kababayan dito po sa paglulunsad ninyo ng Digital National ID? Well, pagdating sa seguridad at saka gaano ka-safe ang National ID system natin, kailangan natin i-contextualize ang DICT ho, ang inatasan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na mag-launch ng digital form ng National ID ho natin. But we have to remember that the PhilSys system itself, because may batas ho yan, ay pinapa-execute ho sa Philippine Statistics Authority sa PSA. Now, to answer that question directly, ang DICT ho, nung nilunsad nila to, ang digital ID natin ay nagkaroon ng maraming encryption, maraming safeguards ho yan. So, when you launch your national ID or the digital form of your national ID sa eGov app ho natin or titingnan nyo ho doon sa website nyo, ay makikita nyo ho, meron siyang hologram, marami siyang security features. And in the future ho, binabalak na rin namin to add an additional layer of security. Isama na ho sa blockchain technology itong digital form na ng ating national ID system po. Automatiko na po bang rehistrado sa digital ID system ang sino mang kukuha at mag-a-apply ng National Physical ID? At saan po namin ma-access ang digital ID na ito? Tama po. Pag kayo ay nag-apply na sa PhilSys o sa PSA ng inyong national ID nyo po, automatically ho, na-register na ho kayo do sa digital form ng national ID ho natin. Ma-access nyo ito do sa national-id.gov.ph or pag meron eGov app ho na kayo, automatic ho, nandun na yung national ID nyo pag nakapag-register na ho kayo sa PSA. Asek Aboy, may datos po ba kayo kung ilang milyong Pilipino na po ang nakapag-register sa National ID ng bansa? At paano naman po nito masisigurado ang verification process nito patungo sa digital ID system nito? Based ho sa PSA, ang number ho na nakapag-register na sa PhilSys system natin ay around 82 million ho. Ang DICT naman ho, on its part, nakapag-generate na ng around 56 million digital forms of the national ID system. Mabe-verify ho to ng ating mga kababayan pag log in nila ho do sa website na https://national-id.gov.ph. Memorize ko talaga. Tapos so or either pag meron kayong eGov app, mabe-verify nyo ho, nandun na sa eGov app nyo ho. Sa parte naman ho ng ating pamahalaan, meron ho tayong tinatawag na e-verify. Ito ay programa na rin ng DICT para madaling mag-onboard ho ang ating mga government institutions, agencies, at mga private sector, especially the banking institutions. So, para ma-verify naman ho kung ang pinipresenta sa kanilang digital form ng national ID, yung legit ho or yung totoong digital form na national ID po natin. Yun po pala, paano malalaman na ito ay legitimate? Kasi pwede kang madaling mag-screenshot, picturean. Kaya nga, yung mga nag-onboard na, for example, yung national government ho natin or whatever agency, sabihin na natin isang naka-onboard na is GSIS. Meron ho siyang sariling program niya, yung e-verify, na wherein they can verify ho yung national ID natin pag pinipresenta ho sa kanila. So this is a separate application, hindi yung accessible sa mga kababayan natin. Only those who are onboarded, so national government agencies natin, even LGUs are given the e-verify system. At saka yung kung sino man ho ang gagamit na national ID system natin for the single source of truth. Yun yung tiyatawag natin para to verify the identification of a person. Is it like a QR code or how does it work? It's an application, it's a system that merong API ho, yung application programmers
Initiative yata, API. Basta yun. Yes. Na ginagamit ho ng ating mga government institutions para ho makapag-interface. Ayun yung API, interface, para makapag-interface do sa system ho nila at ma-verify yung national ID system natin. Alright, sa ibang usapin naman po, Sir, meron po kayong gaganapin na National ICT Summit na isasagawa sa susunod na linggo. Ano po ang magiging tema ninyo sa taong ito? Well, in connection with the DICT Month or National ICT Month ho natin, ang tema ng DICT sa National ICT Month natin is Buying Digital, ang Bagong Pilipinas. Pagdating naman ho do sa ICT Summit natin na in partnership with our CIOFs, yung Chief Information Officers Forum and Spark, ang team nila is Digital Governance Navigating the Future. So, ini-encourage ho ng ating Pangulo through Memorandum Circular number 54 na pinirmahan ho ni Executive Secretary Lucas Bersamin na lahat ho ng ahensya ng gobyerno, yung mga information officers ho nila, yung mga IT personnel nila, even the private sector na makilahok ho para do sa mga upskilling and training at saka seminars na ipoprovide ho para naman ho makapag-compete tayo, ma-update tayo ng mga bagong technologies na ini-employ natin dito sa ating bansa. Asik Aboy, maaari po ba kayong magbigay ng ilan sa mga paksa mula sa pagtitipon na ito? Well, pangunahin na ho dyan is yung digitalization ng ating gobyerno na talagang drive ng ating Pangulo. Meron tayong paksa about cybersecurity. Yung mga future tech ho natin, yung mga emergent technologies natin, mainit na usapin ho, yung AI sa panahong ito. So ito ho ang ilang mga paksa na tatalakayin dito sa National ICT Summit na to. Gaano po kalaking tulong naman itong gaganapin na National ICT Summit sa digital governance ng ating pamahalaan at paano po nito mapapalawig ng DICT bukod po mapapalawig yung mga proyekto ninyo, no? Bukod po sa pagsasagawa ng summit na ito? Well, the first part of the question is malaki ho ang may tutulong nito. It would update yung mga kababayan natin, especially those working in government. Alam naman ho natin na malaking kakulangan sa ating gobyerno at saka a big challenge sa ating government is maintaining yung mga tao natin sa gobyerno because of the disparity do sa sweldo. So those who are in government, in the ICT sectors, ma-upskill ho sila, ma-update sila sa mga bagong technology, tapos may tuturo sila do sa direksyon ng ating pamahalaan, ng ating administrasyon towards digitalization. On the second part of the questions, besides ho itong National ICT Summit, dahil ICT month ho natin ngayon, nagkoconduct ang DICT ng kanilang mga roadshows. So I think on the 21st we would be in the Car region sa Baguio ho, para ho may ilapit ang DICT sa ating mga kababayan, malaman nila ang mga programa na ino-offer ho natin. So this would be part of, at bukas ho, in connection with the National Independence Day, meron ho tayo, I think meron na ho na tayong booth dyan sa Luneta para ho sa eGov app natin at saka sa free wifi natin. Asik Aboy, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Ako, in behalf ho ng ating Secretary Ivan John E. Uy, nais ho iparating ng DICT na meron ho kayong working and functioning DICT na constantly tumutulong ho at ginagampanan ang ating mandato. Makakaasa ho kayo na ilalapit ho namin ang aming serbisyo sa ating mga kababayan. So kita-kita ho tayo sa ating mga roadshows na gaganapin nationwide po. Maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso, ang tagapagsalita ng Department of Information and Communications Technology. Maraming salamat din po. Thank you, sir. Thank you. Thank you.